Hello, magandang umaga. Balik naman tayo sa importante lang. At November 1 na pala ngayon, All Saints, All Souls Day. At pinagdadarasal ko ang aking mga patay na saray sa langit ng kanilang kaluluwa. At una dyan, no, ang aking kapatid na unang namatay na si Priscilla Arlene Catalunya Causing na namatay noong January 9, 2021. Nang matapos ng maipasok sa ang Black Nazarene sa Quiapo. Kasi talaga deboto talaga siya ni Black Nazarene. Pero that time namatay po siya habang nag-struggle siya sa intensive care unit ng Dr. Arturo Pingoy Medical Center. In the same din at pagkatapos pinagdadasal ko rin ang kaluluwa ng aking isa pang kapatid na namatay na si Marcier, Yogi Marcier Catalunya Causing King, kung saan siya naman ay namatay noong January 13, 2022, halos kasunod na taon. At doon naman siya namatay sa ICU rin, ICU ng Odessa Medical Center ng Odessa, Texas, USA. Siya ay namatay pagkatapos niyang madapuan siya ng COVID-19. Ang kapatid ko po ay isang nurse. Expert po siya sa ICU na trabaho at ang kanyang trabaho doon sa Odessa, sa Texas, USA ay sa ICU ng mga COVID patients. Kinikwento niya sa akin noon, sabi niya, hindi bababa sana, pagod na siya sa trabaho niya, mahigit 10 katawan ng taong patay na tao ang kanyang binibitbit lagi na namatay doon sa ICU. Mga Black Americans, mga Latin Americans at saka White Americans ang kanyang mga pasyente. Dumating din po sa panahon na siya naman po ay nadapuan, self-medication lamang siya. Nung nangyari ito sa kanya ay December 2021 at 2022 o 2021 na kung saan ay nag-Christmas siya sa isang hotel kung saan siya nakatuluyan at may sakit siyang na COVID. At kanyang ginamot lang abang niya ang kanyang sarili. Nung feel na nagamot na siya at feeling niya na medyo maayos na, nag-duty siya New Year's Day doon sa ICU ng Odessa Regional Medical Center. At noong January 3 ay nalagnat na naman siya. At nagulat lang, hindi ko lang maintindihan yung hospital niya ay bakit siya pinauwi at hindi siya ginamot. So, nevertheless, umuwi siya sa hotel na tinutuluyan niya. At ng January 9, nagtataka yung kanyang mga kaibigan, mga Filipino nurses na bakit hindi daw siya nagsasalita at hindi na siya malalaman. At that time naman, nag-usap-usap lang kami. Naalala ko, hindi ko alam na may sakit pala siya, pero masikreto siya. Nag-usap-usap kami sa messenger, pero bihira yung mga hindi ko rin nahalata. Yun pala, may problema na pala siya. So, January 8, so, nalaman ko na sitwasyon. Kinakabahan naman ako kasi January 9 namatay yung una naming kapatid na si Priscilla Arlene Causing. So, 2021 naman siya namatay. Ngayon ito, January 8, 2022 ay sinugod na naman siya. Sinugod siya ngayon sa ICU ng Odessa Medical Center sa Texas, USA. So, hopeless na talaga ako noong time. In-accept ko na sa Panginoon, nagdadasal na ako na wala na yung kapatid ko. Tapos kinausap ako ng isa niyang kasamang nurse. Sabi niya, anyway, you are intelligent enough and you are mature enough to accept the truth. Are you giving us consent na kung ano man mangyari, ipapatubo namin? Kumbaga, in-tube. Sabi ko, yes, I do believe it must be done. Kasi ayaw ko makonsensya ako na mamatay ang kapatid ko na walang kalaban-laban at ako pang naging dahilan. So, I gave the full consent. Nang panahon na yon, nandoon po ako sa El Nido. May trabaho po ako para sa mga kliyente na inagawan ng lupa ng mga Ayala Corporation. So, I was helping the indigenous peoples there. Yung lupang katutubo ang pinag-usapan namin doon.
sa isla. Pinuntahan pa namin sa isla. So, habang pupunta kami sa isla, ang nangyari po ay binomonitor ko sa gitna ng dagat, buti na lang malakas din ang signal. So habang sumasakay kami ng bangka, motor, papunta sa isla na bibisitahin ko para sa mga kliyente ko, na inagaw ng Ayala Corporation na, pwede ko na banggitin na 3 Nuts Corporation, yan pong corporation ng Ayala na nang-agaw ng mga isla doon sa El Nido, Palawan. Pati mga isla nga na pangkatutubo, wala silang titulo, ay inaagaw ng ganon ng style ng modus operandi ng 3 Nuts. Pati po yung Rio Hotel sa El Nido, pati yung Rio Airport, inagaw rin lang yan ng Ayala sa mga katutubo. Well, magandang pangalan nila pero sa katotohanan niya ginagawa. Balik tayo pa sa story sa kapatid ko. Habang sa dagat kami, tinatawagan ko ang kanyang isang kasamang nurse at pinakausap sa akin, tinitingnan niya, tinututok ang cellphone sa kapatid ko, naiyak na lang ako. Kasi siya, imagine niyo yung naghabol ng hininga. May tubo. So, naalala ko, pinagdadarasal ko ngayon, ikaw, Yugi. Sa langit sana mga kaluluwa ninyo. She was a brave woman. Hindi siya mahilig magkwento, magsumbong sa amin kung anong mga sakit meron siya. She was brave till the last of her breath. So, anyway, nung time na yun, kinabukasan, balita na namatay na siya ng January 13. I pray for your soul, I pray for your soul, King. Then isa po ko pagkapatid, board member nanalo siyang board member ng eleksyon sa South Cotabato. Tapos, kasunod doon, nanay ko. Yung pangatlo kong kapatid na namatay po siya noong June 10, 2023. Sunod, June 21, 2023, namatay nanay ko. So, I pray for that. Sana sa langit kayo. Isa lang na ang comfort ko ay at least may 4 kaming anghel na nagbabantay sa amin. So anyway, pardon me ha. Masana hindi ko na kinikwento. Yung kapatid ko, anay ko, yung kapatid ko talaga may sakit na pala siya na cancer. Nanay ko walang sakit. February 2, 2023. Inanunsyo po sa lahat ng television. Ang nanay ko pa naman, hindi talaga nag-absent pag news, pagdating sa TV, dun sa amin sa Mindanao. Ang isa sa balita na pinabalita nung araw ay si Attorney Berteni Kausing na spokesman at abogado ni Percy Lapid ay na-disbar, tinanggalan ng lisensya. Ang dahilan ng pagkatanggal ng lisensya ko ay dahil po sa ako'y nag-post sa Facebook ng ginawa kong reklamo sa plunder laban po sa kay ng congressman namin dati na si Ferdinand Ledesma Hernandez. Laban din sa kanyang kapatid na may-ari ng isang mall, Takurong Fitmart Mall. Laban din sa regional director ng DSWD Region 12 na si Rohaifa. Hindi si Rohaifa, si Surahayda Tanggol Taha. Kanyang accountant sa DSWD Region 12 na si Rohaifa Kalandaba. Sa kanyang mga back o Bids and Awards Committee officials ng chairman ay si Jakia Ilaw. Kanyang assistant na si Emerito Q. Dizon at ang kanyang pangatlong member ng back na si Muhammad Fayez Sarip. Yun ang naging dahilan. Ang dahilan bakit pinost ko daw. Pinost ko pa siya na hindi pa naisampa sa ombudsman.
ang katotohanan naman na sa Mindanao po ako noon. Wala namang ombudsman's office na main doon sa Mindanao. Kaya sumakay muna ako sa eroplano. Pagdating ko sa Maynila, noong January 31, ay sinampa ko po sa office ng ombudsman. In-interview pa ako ng mga media. So, yun ang dahilan. At ang dahilan daw, bakit ko ba pinost sa Facebook ko na hindi pa naisampa sa ombudsman. Well, to me, it was a class. Laban po yan sa gitna ng freedom of the press. At sa kabila ay legal ethics. Sa akin po, nais ko na sabihin sa inyo, hanggang ngayon, hindi po ako kumbinsido sa rason ng Supreme Court na nilabag ko ang legal ethics. Kinilala naman ng Supreme Court ang aking karapatan bilang media man din at sa freedom of expression ko, freedom of the press, kung bakit ko pinablis. Kasi ang pinablis ko, kwento po ng reklamo ko sa plunder at ang ninakaw po rito ay 226 million pesos. At nakasulat naman po kahit hindi pa po yun na isampa sa ombudsman, nakasulat naman doon na ang aking ebidensya ay resibo mismo ng inaakusahan ko na tindahan. Sila mismo nagbigay ng resibo sa akin. Anong resibo? Kasi ang ginawa ko po, sa nakalista na mga food pack na ibinigay na sinupply ng Takurong Fitmart sa DSWD Region 12 ay nagkakahalaga po sa kontrata na pinirmahan. Mayroong hawak naman ako na dokumento na kontrata, 515 pesos and 40 centavos. Pagkatapos po, bumili ako ng katulad na items, parehong-pareho as to the weight, as to the name, as to the brand. Sa Takurong Fitmart din ako bumili. Bakit nung ako bumili na, tanggalin mo lang ang tuyo? Bakit 270 pesos and 50 centavos lamang ang binayaran ko? May resibo ako, binigay na Takurong Fitmart din. So, ihambing mo ang 270 pesos and 50 centavos sa 515 pesos and 40 centavos. Hindi ba overpricing yan? At resibo ang aking ebidensya. So, Supreme Court, bakit nyo ako tinanggalan ng lisensya? Kahit hindi ko pa sinampa sa ombudsman yun. That was an exercise of press freedom. Matters of public interest, that is the subject of press freedom expression, can never be a source, can never be a reason for that person to be called for any liability or to be penalized. Nakalagay po sa Article 3, Section 4 ng ating Constitution, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, and the exercise of freedom to petition the government to redress for freedom for grievances and to peaceably assemble kagaya ng rally can never be regulated by any law. Nakalagay sa Constitution mismo na the law cannot regulate any freedom of expression. If that is so, then it is illegal for the Supreme Court to pass a legal ethics law that will clash against the freedom of expression. Their only excuse is freedom of expression is not absolute. That is not correct, Supreme Court justices. Chief Justice Alexander Gismondo, that is not correct. If you are saying that freedom of expression is not absolute, you are not correct. Why? It is because the Constitution, which is the highest law of the land, says in Article 3, Section 4, no law shall be passed. Wala kang batas na pwedeng ipasa. So, hindi nyo pwede regulate. No law shall be passed abridging the freedom of expression. That's why it is absolute as a freedom. Andyan din yan sa Article 19 ng Universal Declaration of Human Rights. That freedom of expression is being ordered to all nations in the world to be respected in the highest esteem. Nagtataka ako, bakit sa anong justification ni Mr. Supreme Court? Nasasabihin nyo not absolute ang freedom of expression. It is absolute.
no other than the highest law of the land, the Constitution, in Article 3, Section 4 says that no law can be passed. Walang batas na maaring maipasa para i-regulate nyo ang press freedom, ang freedom of expression. Yan ang dahilan kung bakit siya tinanggalan ng lisensya. That's why, because of that, my mother fell ill. At nagnapunta na siya sa ICU, hindi na siya nakarecover. Nakarecover din minsan, pero nakahiga pa rin. Sasabihin lang sa akin, she was always comforting me. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Natanggalan ba nila ang lisensya mo, pero ang utak mo bilang abogado, hindi na natatanggal. Tapos, don't you worry. Sabi, engineer ka naman eh. Yan lagi siya sabi ng nanay ko, bago siya namatay. So that's it. Let's go to the topic. Pasensya niyo ako. At let us pray for our deads. Mami, I love you. Being yung kapatid ko isa namatay din. Nahasa na, napabilis ang pagkamatay niya nang dahil sobrang iyak nila, lungkot nila nung natanggalan ako ng lisensya. So wala ako may blame sa pagkamatay ng nanay ko, kundi Supreme Court. The Supreme Court has become a tyrant in this case. It's not a sin for me to post my complaint for plunder on Facebook. After all, whether or not I was not telling the truth, the Supreme Court has no authority to say. Bakit? Kasi isasampa ko sa ombudsman yun, ang ombudsman lamang ang pwede magsabi sa paunang tingin kung nagsisinungaling ako o hindi. And then, isasampa ng ombudsman yan sa Sandigan Bayan at magkakaroon pa ng paglilitis, pag-trial. At only after the full-blown trial that it can be said whether I was lying or not when I pleaded that Mr. Jakia A. Lau as the chairman of the Bids and Awards Committee in the bidding that resulted in the stealing by means of overpricing the amount of 226 million pesos from the food packs supplied to the Maranaos during the Marawi siege in 2017. Kaya I always insist that freedom of expression and freedom of the press is absolute. No matter how you argue that it is not absolute, it is absolute. Absolutely, absolute right of any individual. Kasi bakit? Hindi naman nakakamatay ang pagsigaw, yung pagmumura. Kahit anong marites ba, hindi naman nakakamatay. Kaya, binabawalan ang ating konstitusyon. At kung binabawalan ang ating konstitusyon, binabawalan din ang konstitusyon ng Amerika. Sa US, nakasabi, sa 5th Amendment nila, nagsabi, Amendment to the Constitution of the America. Sabi na, make no law, huwag gumawa ng batas, abridging the freedom of expression, of speech, and of the press. Nor the right to peaceably assemble and to redress to the government to redress their grievance and to petition the government to redress their grievance. Yan ang sinasabi sa batas. Ibig sabihin, absolute po ang karapatan. That's my position and that's my absolute argument. Kaya wala silang karapatan na para tanggalan ako ng lisensya just because I posted on Facebook that story that of my complaint. Okay, balik tayo ulit. Ito, pinost ko lang ito kasi itong talagang contrary to my position, itong mga senador na ito nagsisinungaling, nabisto sila ni Espirido.